Diretso na. Ayan mga kabayan, malungkot yung anak ko dahil yung bike niya ay ninakaw. Ayan, helmet na lang yung dala niya. Ang lungkot ng mukha ng anak ko. Umiyak na siya. Pinagamit ko sa kanya yung bike kasi magbabike na lang siya papunta ng school. So inantay ko siya dito. Ayan po yung daanan. Ayan na po yung anak ko. Dumaan na po siya mga kabayan, no? Ayan po siya mga kabayan, yung anak ko. Nagbabike na po siya, papunta na po siya dun sa school. Ngayon mga kabayan, i-demonstrate ko sa kanya kung paano i-lock. So marunong naman sa maglagay dyan mga kabayan, may lagayan naman para dito sa bike. Pisa natin dito mga kabayan, no? Napakaraming bike dito. Pili ka lang dito. Medyo may kamahalan lang itong mga bike na ito mga kabayan. Ito mas mahal ito mga kabayan, no? So 54,000 na nasa 55,000 mga kabayan, no? Isa 500,000 mga kabayan. Ay, hello po mga kabayan, no? So ngayon ay medyo maulan lang konti pero hindi naman malakas at hindi naman siya malamig ngayon mga kabayan. Pupunta pala ako ngayon sa may school. Isama ko yung anak ko mga kabayan dahil yung bike niya ay nakita ko na pero hindi niya alam na nakita ko na yung bike niya. So sasabihin ko mamaya kung paano ko nakita yung bike niya. Nakita ko kanina may gumamit na bata. So ito po yung binili natin kanina na lock para hindi na po manakaw yung kanyang bike. So ipapakita ko sa inyo mga kabayan ha kung saan yung daanan papunta ng school niya dahil tinitrain ko siya ngayon mga kabayan na siya na lang pupunta ng school gamit yung bike kasi para hindi na ako susundo hatid sa kanya, medyo nakakakuan kasi sa oras ko, so nababawasan yung oras ko, ihatid ko pa siya. So ngayon mga kabayan hindi niya po alam na yung bike niya ay nakita na natin. So nagyaya kasi itong anak ko na gusto niya daw lumabas, magpasyal daw, magbike. Mamaya bukas? Umaya, tara na. Ngayon na. Oo. This. Yan, ito na po mga kabayan yung anak ko. Tuwang-tuwa na siya na makalabas. Medyo maulan-ulan ng kunti at medyo fog siya. So, ipapasyal ko siya ito mga kabayan, no? Papunta dun sa may school. Ayan, so nandito na kami mga kabayan sa baba, no? Ito po yung bike na gagamitin ko. Ito po yung sa akin. Yung sa anak ko mga kabayan, nandun sa likod. Ayan po daw yung gagamitin niya muna. Ayan, yan yung gagamitin mo ngayon. Ayan, tingnan mo muna dito sa loob, oh. Baka mayroong kuwan dito, yung medyo maliit-liit. Ayan, so hindi niya alam mga kabayan na yung bike niya nasa loob. So ipapakita natin. So buksan mo dyan. Oo, may pambata na bike dyan. Ayan. Okay yan na bike? So nandito na po yung bike niya mga kabayan, nakukuha ko kanina. So ngayon nandito na yung bike ng anak ko mga kabayan, no? So mamaya sasabihin ko kung paano ko nakuha itong bike kanina. So binalikan ko kasi sa kanina tanghali at nakuha ko dun sa bata ginamit. Tapos ngayon mga kabayan, pupunta kami dun sa school. Titingnan ko itong anak kung alam niya ba talaga pupunta dun sa school. Pero pag umaga mga kabayan, siya naman nagbabike, sinusundan ko lang na sasakyan. Ngayon gusto ko na kasama kami, sabay talaga papunta dun sa school nila. Ipapakita ko dito yung madadaanan. Ayan, papunta na kami mga kabayan. Hindi kayo kasunod ko sa imo ha. Ayan, titingnan ko kung paano ba ito magpunta ng school yung anak ko. Tingin sa mga sasakyan ha. Dito lang ka sa gilid muna. Ayan. So nakita ko tong bike niya kanina mga kabayan, oh, doon. Pabuti binalikan ko kasi nalulungkot yung anak ko kasi paborito niya itong klaseng bike na to. Wala kasi ako makita ng ganitong bike mga kabayan sa kanya, Mustang. Tapos mga kabayan, no, yung itong anak ko mga kabayan, nagyayaya pa siya kanina, nalalabas daw kami. Nagtatampo na nga siya kasi nung nakaraan pa to palagi lang sa bahay. So ngayon, bibigyan ko muna siya ng oras kasi bata mga kabayan, gusto talaga yung magpasama ng sasakyan. Yung bata mga kabayan, gusto talaga ito magpasama. Kasi paglaki nito mga kabayan, mga barkada na yung kasama nito. So habang maliit pa sila mga kabayan, gusto nila yung atensyon ko. Yan, binibigay ko talaga yung best ko basta kaya pa ng katawan ko mga kabayan, no? Unahan lang muna, Cham. Huwag na magpabilis ba? Yan, ito po yung daanan niya papunta ng school. Ito, gilid lang siya mga kabayan, no? May daanan talaga ito para sa bike. Nung kaninang tanghali mga kabayan, hinatid ko ito siya, ay sinundo ko ito para uuwi na. So pagtingin ko dun sa lagayan ng bike, wala na yung bike niya. Akala ko ay umuwi na siya. Pagtingin ko sa itaas, nandun pa naman siya sa classroom, palabas na din. Tapos tinanong ko kung saan yung bike niya. Sabi niya nasa baba. Sabi ko wala na.
Sabi ko patay, kinuha na talaga yun. Tapos nung pagkakita niya mga kabayan, wala na. Kaya umiyak na siya. Kasi hindi naman umiyak na magulgol, parang tumulo lang yung luha niya. Dahil nga excited siyang magbike papunta ng school. Kasi tinitrain ko na ito mga kabayan, mga ilang linggo na to siyang nagbabike, pero sinusundan ko lang siya ng sasakyan kung saan ba siya talaga dadaan. Ito po yung mga daanan papunta ng school niya. Tapos nung nakita ko siya mga kabayan, umiyak siya. Sabi ko, uwi na lang tayo, mamaya balikan natin yan. Pero ni-report ko muna dun sa teacher niya. Sabi ng teacher niya kung may lock daw na nilagay. Sabi ko wala, hindi namin nalagyan ng lock. Sabi niya may mga bata kasi dito na nangunguha ng bike. Sina diretso din sa may traffic light. Yan, dito po kami sa traffic light mga kabayan. Dito yan sa ano, diretso na kay green pa. Yan, pagka green mga kabayan, diretso. Alam niya na yan kasi nagtumitingin siya sa color. Yan. So sinabi ko dun sa teacher niya, sabi niya may nangunguha niya dito ng bike pagka walang lock. So sabi ko, sige okay na lang. Hanggang nag-post ako doon mga kabayan sa may online na yung anak ko ay nawawala yung bike niya. At nalulungkot siya dahil yun yung ginagamit niya papunta ng school. Sabi dun sa mga comment na dapat susunod lagyan mo ng lock kasi may ibang bata dito na kumukuha talaga sila ng gamit. Tapos nung hapon mga kabayan, papasok na ko alauna, sabi ko balikan ko dito sa school. Nung binalikan ko mga kabayan, tiningnan ko sa loob, wala pa rin. Tapos pabalik na sana ako sa sasakyan, may nakita akong nagbabike. Sabi ko sa anak ko ito na bike ha. Tapos nilapitan ko yung bata, bigla siyang tumakbo papunta doon, papasok na sa school. Tapos iniwan niya sa may kanal yung bike ng anak ko. Tapos tinawag ko siya, sabi ko sa kanya, this is your bike? Sabi niya, no, that's not mine. That's not mine. I think that's my friend bike. Sabi ko, wag mong iwanan yung bike mo. Tapos yun, hinantay niya ako. Hindi man siya marunong masyadong ng English, kaya tinanong ko, sabi ko, this is my son bike. Tapos tinanong ko, umiyak yung anak ko dahil nawala nga yung bike niya. Tapos hindi siya masyadong sumasagot mga kabayan. Ang sa akin mga kabayan, hindi niya man talaga intention talaga yun na itago yung bike. Parang gusto niya lang i-bike. Parang hindi niya lang alam mga kabayan ba na hahanapin ba ng may-ari. Kasi binalik niya pa dito. Kung gusto niya talaga kunin yun mga kabayan at gagamitin niya na hindi makita ng anak ko, hindi niya nadalhin dito. So dito kanina binalikan ko, nakita ko yung bike niya. At alam na alam ko talaga kasi ako bumili nitong bike niya at alam ko yung mga brake, yung kulay. Ito na po yung school niya mga kabayan, no? So malapit lang pag i-bike mo siya. Kasi mga kabayan, nakakakuha din sa akin pag ihatid ko pa siya. Minsan may ginagawa ako, busy ako. Mabuti nga ngayon ay binapayagan nga ako ng boss ko. Pero nakakahiya naman yung umaalis-alis ako sa trabaho, lalo pag kailangan. Pasok tayo sa loob. Ayan, so dito po niya mga kabayan, tinapon yung bike ng anak ko. Yan dito oh. Ayan, dito niya binitawan. Ayan, so kinausap ko siya ng mahinahon. Hindi ko naman siya pinagalitan dahil alam ko naman na may mga bata talaga na iba-iba yung pagdisiplina ng magulang. Dito kasi mga kabayan, hindi talaga sila disiplinado gaya sa atin sa Pilipinas. Ito po yung park mga kabayan, no? Yan, dito po yung nag-aaral yung anak ko sa loob na to. Tapos dito muna to. Dito niya po nilagay kanina yung kanyang bike. Dito po nawala kasi hindi nilagyan ng padlock. So ngayon susubukan namin itong padlock niya mga kabayan, no? Kung gagana ba dito, kung sakto ba. So dito ka Axel, tingnan natin yung kuan mo. Yan, dito niya po nilalagay yung bike. Ayan, nandito na kami sa school ng anak ko mga kabayan. Ito po yung school niya sa harap namin, yung blue. Tapos dito po yung pinaparking yung kanyang bike. Wala kasing lock mga kabayan, hindi namin nabila ng lock. Kasi akala ko walang nangunguha ba. So hindi talaga maiwasan, no? Kahit yung lugar na safe naman dito, tahimik. Pero hindi talaga maiwasan mga kabayan. Hindi mo masabing 100% talaga yung isang lugar na walang kukuha ng gamit. Kasi yung bata, hindi mo alam kung ano yung isip ng bata. So ito po yung lock. So ngayon, susubukan niya ngayon kung kaya niyang ilak ng sarili. O, sige na, ilak mo. Ayan, so dyan niya ipwisto. Ngayon mga kabayan, i-demonstrate ko sa kanya kung paano i-lock. So marunong naman sa maglagay dyan mga kabayan, may lagayan naman para dito sa bike. So alam niya na yan mga kabayan, tinuruan ko na yan sa kanina sa bahay kung paano gamitin itong lock na to na binili ko. So ayusin mo pag-lock ha. Yung hindi talaga mahaba naman yung kuan mo, no? Yung lock, no?
Kadina oh. Dito mo ikuha no? Dito mo itali. Kayo oh. Kasi masira yung sa tire dito. Yan. Diyan na lang, yan. Tapos doon mo ilagay yung mahaba sa kabila. Ayan. Baliktad. Itong baliktad. Isalubong mo. Paano ganito? Sa kabila. Ay, paano ko? Ganyan mo dito. Dito mo daan. Yan. Mahaba naman yan. Ito. Yan. Tapos yan. Yan, oh, mahaba naman yan, oh. Yeah, i-passport ko muna. Oh, sige. Okay. Password mo na. Nandyan naman yan, nakasit na yan, oh. Ganyan, oh. Pag nakasit na yan, oh. Yan. Pag nasit na yan, iikot mo na siya. Kudin mga kabayan. Hindi ko pa nabilan ng kuwan din ng halak kasi medyo mahal mga kabayan. So sa sunod na pag may pera. So ito po yung school nila. Medyo may naglilinis pa doon. Ayun, may naglilinis. Lilinisin din itong mga kuwan dito. Yan. Oh, subukan mo, tanggalin mo. Kung matanggal mo, hilain mo. Oh, ayan na. So alam mo na. So ligpitin mo na yan yung padlock mo. Yan. Para pagkuhan mo, magamit mo pa rin. Ngayon mga kabayan, pupunta kami doon sa may mga isda na marami kasi gusto ng anak ko na makita. Kasi nakita niya kasi yung video ko mga kabayan na kuhan siya, nagtampo siya dahil hindi ko siya daw sa sinama. Kasi nung time na yun, trabaho ko yung pauwi na ako at dumaan ako doon. Hindi ko inaasahan na mayroon palang mga isda marami. Ayan. So ngayon, papasyal kami doon mga kabayan at saka uuwi na din kami. Ito lang po ay ginaid ko lang at sinundan ko lang yung anak ko kung paano siya ba pupunta dito sa school, kung alam niya ba at yung pag-uwi. Kasi mga kabayan, mahirap mga kabayan kung hindi niya alam kung saan pupunta. Balik pa rin tayo doon ha, sa dinaanan natin. Yan. So medyo maulan-ulan lang kunti mga kabayan, no? Maganda naman yung panahon natin, no? Hindi naman siya sobrang lamig kahit maulan siya. Ayan. So kanina mga kabayan, no? Dito kinausap ko yung bata, may hinahon. Sabi ko sa kanya kung bakit niya kinuha yung bike. So dito tayo, Cham. Hindi naman siya masyadong nakaintindi ng English mga kabayan, kaya hindi ko rin napaliwanag. Pupunta sana ako dun sa itaas. Ikausapin ko muna yung Juan, pero hinayaan ko na lang dahil may pasok kasi ako mga kabayan at nagmamadali ako. So dito mga kabayan, no, sila dito hindi sila masyadong pinoproblema dito yung mga ganun mga kabayan sa Greenland. Iba pa rin sa Pilipinas yung pagdisiplina sa mga bata. Ha? Dun sa itaas? Ay dyan, mahirap yan. Doon lang sa may wheel. Dito. O, daan na dyan sa may pedestrian. Dyan. Yan. Sige, diretso na. Basta may sasakyan, ihinto yan. Yan. Yun yung sabi ko sa kanya mga kabayan, kapag nasa pedestrian lane ka, yung puti, pero tingin pa rin sa sasakyan mga kabayan. Kasi sabi ko sa niya, pag mabilis yung sasakyan, hinto ka na lang. Kasi sila na yung mag-a-adjust din pag makita ko nila. Ayan. So, ito na din yung pabalik niya mga kabayan. So, alam niya na din. So, safe na safe kasi yung sasakyan dyan. Tapos dito, sa mga bike. Kaya hindi ka mag-worry dito. Mas delikado pa nga sa Pilipinas mga kabayan. Nakita ko talaga dun sa amin yung mga kuwan doon. Mga daanan doon sa likod ng bahay namin at harap. Grabe magpatakbo yung mga motor. Kaya minsan maraming nadidisgrasya doon. At yung anak ko doon mga kabayan, doon yan dati palaging naglalaro ng bike. Kaya may time yan doon na parang nabalian ito. Kaya yung bike niya sa Pilipinas pinatago namin. Pero hindi namin alam, nanghihiram pala siya ng bike doon sa kapitbahay namin. Yung malaki pa na bike talaga. Kaya ito din ang dahilan kung bakit pagdating dito nagulat ako na kahit malaking bike kayang-kaya niyang drive. Balik tayo dun sa may traffic light, doon tayo daan sa kuan. Kasi pupunta daw kami dun sa may dagat mga kabayan, no? Medyo tumutulo-tulo lang ang ulan mga kabayan, pero hindi siya malamig. Kasi maramdaman ko naman yung lamig talaga sa kamay pa lang. Medyo masakit na. Yan, ito pa rin yung daanan niya pabalik. Basta ang sabi ko sa kanya, dahan-dahan ka lang patakbo kasi makarating ka din. Sabi ko hindi mo na kailangan magpatakbo ng mabilis. Yung tao mismo ang tingnan mo, wag to ang kulay sa gilid. Ayan na, green na. O sige na. Huwag mo magtingin dyan sa may bilog. Dito lang sa may tao. Dito na tayo. Dito.
Dali! Ayan. So ito na yung city dito mismo mga kabayan, no? Yung sentro. Dito ka dadaan pag uwi. Cham! Dito ka dadaan pag uwi ng bahay, ha? Ha? Huwag dun sa taas, ha? Kasi nakakapagod dun. Di ba alam mo to dito nadaanan? Kaya nga dito ka dadaan, wag dun sa may ikuan na. Nandito na siya tatagos mga kabayan. Kasi minsan dun sa dumadaan sa kabila pa, medyo mapaahon kasi dun. Kasi sabi ko sa kanya dun sa dadaan sa mga gilid. Pero ito shortcutan, kaya tinuro ko sa kanya. Ayan. So yun lang mga kabayan, no? Hindi agad ako dun galit sa bata. Kahit dun sa teacher, hindi ako naggalit kasi sabi ko, wala na magawa kung ninakaw yung bike ng anak ko. Sabi ko sa susunod, bibili na lang kami ng lock. Dito na sa baba, ha? Dito sa baba tayo. Sabi ko, pag sa susunod na lang, mag-ipon na lang ako ulit para bibilihan ko na ulit ng bike itong anak ko kasi wala talaga siyang libangan dito. Itong gusto niya mga activity, yung outdoor. Sabi ko, mag-ipon na naman ako nito dahil magkano din yung nabili ko niya mga kabayan online, 500 Danish kroner. Pero ayos na din mga kabayan, no? Hindi naman siya sobrang mahal kung bibili ka tagalaga ng brand new nito. Kaya aabot sa mga 3,000 or 4,000 Danish kroner yan, or nasa 32 pesos mga kabayan. So napakamahal pagka brand new. Samantalang yan si Canon, so 5,000. So isang season lang daw ito nagamit, isang summer lang. Ayan, dito tayo sa street. Yan, pagka gino pedestrian lane mga kabayan, sabi ko sa kanya, huwag kang matakot kasi ikaw yung priority ng mga sasakyan dito. Pero pag nakita mong mabilis magpatakbo, huwag kang tutuloy. Pero pagka sa pedestrian lane mga kabayan, never ako nakita dyan na umarurot. Talagang napakabagal. Kahit malayo ka pa mga kabayan, pag alam ng sasakyan na tatawid ka, inaantay ka talaga nila dito. Kasi ako mga kabayan, matagal na din ako nagdadrive dito. Alam ko din yung mga patakaran kung paano sila magbigay dito ng daan sa mga tao. So grabe kanina mga kabayan, yung anak ko ay nakita ko talaga sa mukha niya na nalulungkot siya. Tapos yung dala niya lang kanina ay kuha na lang, helmet na lang, yung bike wala na. So hindi na ako maasa na babalik to kasi sabi ko baka hindi na ibabalik yun, baka gagamitin na. Mabuti nga mga kabayan, bumalik yung bata. Dinriban niya papabalik doon sa school. So isa lang ang ibig sabihin ng mga kabayan, hindi niya talaga intensyon na itago yung bike para gamitin niya lang na walang makakita, hindi makita ng may-ari. Ang sa isip niya talaga yung mga kabayan ay makapag-bike lang siya. Hindi niya naiisip na mali yung ginawa niya na kukunin yung bike. Ay, hello po mga kabayan. So wala na kami naabutan ng anak ko ng codfish kasi high tide dito. Medyo umuulan mga kabayan pero hindi siya malamig. Hindi malamig kasi maramdaman ko yung lamig. Hindi ako naka-gloves mga kabayan. Oh, ayan. Nandito ako malapit sa school na dinadaanan ng anak ko mga kabayan. Kasi ang nangyari, pinagamit ko sa kanya yung bike kasi magbabike na lang siya papunta ng school. So inaantay ko siya dito. Ayan po yung daanan. Ayan po yung magiging school nila sa susunod. Pero sa ngayon doon siya nag-school. So antayin ko siya dito mga kabayan, no? Titingnan ko kung makapunta siya dito o dito sa dadaan. Ito po yung daanan mga kabayan, no? Yan, papunta doon. Ito yung school na bago dito pero hindi pa nag-open. Yun po yung school nila doon sa unahan. Tapos dito po siya dadaan. So aantayin ko siya dito mga kabayan kasi nagbike lang siya. Dito kasi yung bahay namin sa unahan na yan. So dadaan siya dito. So titingnan ko siya kung makalusot siya dito, baka dun sa kabila dumaan. Pero tinor ko naman siya mga kabayan nung nakaraan pa na dito sa dadaan. Ito na area na to. So hindi ko pa siya nakita mga kabayan kung saan na siya, no? Tingnan natin dito. Ayan na siya. Ito na yung anak ko. Alam mo na daanan? Ay. Pagod? So ayan na siya mga kabayan, nakalusot na siya dito. So pwede ko na siyang iwan sa susunod mga kabayan na hindi ko na siya tingnan kasi safe naman dito dumaan. May daanan kasi para talaga sa bike dito lang sa gilid. Ayan po yung school niya sa unahan. Ayan. Sige na, diretso na. Doon pa rin ha? Oo, straight.
Dito lang sa gilid, wag talaga dyan sa may kuha na yan, oh, main road. Ayan, so siya na didiretso mga kabayan dun sa school nila. Kaya ngayon minumonitor ko pa siya kung saan siya dumadaan. Sa susunod siya na lang kasi may trabaho kasi ako. Ngayon mga kabayan, sundan na natin siya. Daan sa, doon sa dumadaan mga kabayan, no? Sa may pedestrian lane siya. Ayan. So alam niya na kung saan sa dadaan. Kasi dito mga kabayan, secure ka dito mga kabayan. Sa mga driver dito, hindi sila kasero. Talagang pag nasa linya ka mga kabayan, priority ka nilalaga nila. Ito na po yung anak ko, nagbabike. So yun po yung school niya. So medyo malapit lang naman. Ito po yung school niya dito mga kabayan, no? Medyo basa-basa na nga dito. Titingnan natin siya kung saan niya nilagay yung bike niya. Kasi tinuruan ko na ito siya. So yun po siya. Pinarking niya po yung sasakyan niya dito. Sasakyan yung kanyang bike. Kasi mamaya gagamitin niya din yan. Yan. So ito po yung school nila dito mga kabayan, no? Tapos dito sa left side natin, ito yung parang activity na kuha nila. May mga program sila. Yan, medyo kalat-kalat lang dito dahil mga bata ngayong mga naglalaro dito. Hindi pa nalinis. May naglilinis din dito pero wala pa yung schedule. Ayan, oh, naglalaro pa siya sa labas. So yun, papasok na siya mga kabayan. Ayan, siya na lang mag-isa. Ayan, ito mga kabayan, oh, mga mountain bike ito. So tingnan natin yung presyo. I-times nyo lang sa 8 pesos mga kabayan. Yan, oh, dati siyang 27,799. Ngayon nasa 23,500 yung presyo. Kayo na mag-time sa 8 mga kabayan. So pareha lang siya. Ito 23,500 din ito. So magandang bike na to mga kabayan, no? Maganda ito pag nakapost sa online kasi mura lang ito. Ito mga kabayan, iba din to, parang electric na to. 20,999, sabi napakamahal mga kabayan. Nasa magkano na yan sa 8 na yan, sa 160 or 180,000 pesos. Ayan, oh. So ito mga bike na to. So tingnan natin ito. Ito mas mahal to mga kabayan, no? Parang electric bike to. So 54,000 na nasa 55,000 mga kabayan, no? I-times nyo siya sa 8 mga kabayan. Magkano yan? So 400 nasa 500,000 mga kabayan. Bike lang, no? 54,000. Bike lang. Nasa 500,000 na, abot na ng 500,000. Dito tayo sa medyo mura-mura siguro. Ito mountain bike din to. So, price nito ay nasa 3,999 o sa 4,000. So, 32 pesos sa Pilipinas mga kabayan. Pero okay na to, 32 pesos. So, hindi ko alam kung anong brand nitong bike na to. Kuma. Kuna mga kabayan. Yung brand ng bike na to, Kuna. Ayan po. Yan, Kuna. Napakaganda. Electric bike naman ata ito mga kabayan, no? Parang may motor siya. Kaya medyo mahal pala. Ito naman, tingnan natin to kung anong brand ito. Kuha daw, Haro. So, dating 4,000, ngayon 3,999. So, 4,000 pa rin. So, nasa 32,000 pesos. Ito naman, mga pambata, gaya sa anak ko. So, medyo mura ito. 2,700, nasa 18,000 siguro mga kabayan. 18,000. So, yung bili ko sa anak ko mga kabayan, nasa kuha na yun. 5,000 pesos lang yun kung sa peso. Kasi nasa 500 Danish kroner lang yun eh. So ito nasa 2,700. So mahal pa rin mga kabayan, no? Ayan, so ito po yung mga bike dito. Ito naman 3,599. So 3,599. So napakaganda na din ng bike ko. Magaan lang siya. Wala yung sa anak ko dito, no? Yung Mustang. Ito naman pambata talaga to. Ito ibang klase din to na bike ko. Tingnan natin kung magkano. Nasa 3,000, ibig sabihin nasa 24,000 pesos. So sa pesos siya. So ito naman dito, magkano to? Medyo mahal to, 4,399. So kayo na mag time sa 8. So pero magandang klase mga kabayan, no? Mountain na talaga to. Ayan. Ito naman Kuna din, medyo mahal itong Kuna. Ayan. So ito po yung Kuna, 7,000 mga kabayan. I-times nyo sa 8 mga kabayan, nasa 60,000 pesos.